A Pepsi Paloma Story. Mang paligid, may tumawag sa pangalan ko. Isang Pepsi Paloma at Ispolarium, dalawang sobrang magkaibang salita at tagos hanggang kabilang globo ang pagkalayo-layo ng ibig sabihin nila sa isa't isa, pero ipinagdidikit pa rin ng madla. Ito na rin siguro ang maituturing na pinakasikat na urban legend, for a lack of a better term, dito sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng lahat ng ito? Ay marami pa rin sa ating mga Pinoy ang naniniwala na ang dalawang sikat ngayon sa telebisyon, dahil ang isa ay sumakabilang buhay na, ay walang awang. Alam nyo na, sa isang babae na may pangalang Pepsi Paloma. Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. at ngayon, di pa rin alam kung ba tayo na. Ang lahat ng impormasyon na makikita o malalaman dito sa video ay existing na sa iba't ibang sources online at pinagsama-sama ko na lang para mas madali nating maintindihan ang buong kwento sa likod ng infamous na storya ni Pepsi Paloma featuring Vic Soto, Joey De Leon, Richie De Horsey at Senator Tito Soto. San Juan, Alam mo ba di maraming aspeto ng istoryang ito ang dapat nating isaalang-alang para malaman kung saan nga ba nagsimula ang lahat, mula sa kanta ng Eraserheads na Spolarium hanggang sa maalamat na di umano paghingi ng tawad ng tatlo sa publiko at ang pahayag ng magkabilang kampo tungkol sa issue. And what better way para simulan ng buong istoryang ito kundi alamin muna natin ang kwento mismo ng babae na nagngangalang Pepsi Paloma. Help, help, hooray! Now, marami sa atin na ang alam na tunay na pangalan ng babaeng ito ay si Pepsi Paloma. Simple as that. Pero sa mabilis na Google search ay malalamang ang tunay na pangalan niya ay Delia Dueñas Smith. And you're right, it sounds like an American name. Half Filipino, half Amerikano kasi siya. Now kung nagtatanong ka naman kung saan nakuha ang pangalang Pepsi Paloma, ay noon kasama siya sa isang grupo na kung tawagin ay Soft Drinks Beauty. And you bet, minsan nyo na rin sigurong narinig ang papuri sa isang babae na hugis Coke o bote ng soft drinks ang kanyang katawan. Dahil alam nyo na, sexy nga sila. And legend says na dito nagsimula ang sikat na papuri na uy, ang sexy naman nun pre, parang bote ng Coke ang katawan. Anyway, may tatlong miyembro noon ang Soft Drinks Beauty, namely Jonalie Hickins aka Coca Nicolas, Maria Jennifer aka Sarce Emanuel, and of course, Delia Dueñas aka Pepsi Paloma. Alam nyo ba di ang taon kung kailan nagkaroon ng tunog ang pangalan ng tatlo ay ang masasabi kong golden age ng mga lalaking nagpapatangkad? You wanna know why? Dahil noon ay slim tunan ang restriction ng mga tao sa mga bagay na ipinapalabas nila sa sinihan. Magpakita ng walang damit sa itaas, no big deal. Magpakita ng walang suot na pang-ibaba, no big deal. Magpakita ng mga bagay na ginagawa ng mga matatanda pero pati mga bata ngayon ay ginagawa na rin, no big deal. And I'm like, if I could turn back time to the good old days, baka tumangkad na rin ako. Don't believe me, nasa Google lang sarsa. Basically, ang grupong ito buddy ay ginawa para punan ang industriya na kung tawagin noon ay bomba films o in layman's term, bold. And at the early age of 14 years old ay gumagrind na si Pepsi Paloma pa extra sa mga pelikulang ganito para pantustos sa kanyang pangangailangan. And you know, may pera noon pagdating sa mga ganitong pakulo sa sinihan at masasabi kong successful siya sa kanyang karir. But fast forward tayo buddy, contrary to the many belief ay hindi kasama si Tito Soto sa orihinal na aligasyon ni Pepsi Paloma kundi sina Vic Soto, Joey De Leon at Ricardo Reyes o mas kilala sa tawag na Richie De Horsey na kilalang aktor at komedyan ang idinadawit ni Pepsi sa kaso. Legend says na sa isang hotel na kung tawagin ay Solo Hotel ay minsang nagkita-kita ang magkabilang kampo. And don't ask me why. Mind you, 14 years old pa lang noon si Pepsi at nasa 30s naman ang tatlo at nasa tugatog ng kanilang kasikatan. And you know, kung sikat ka at marami kang pera ay isang pitik mo lang ay magagawa mo na ang lahat ng iyong naisin. I will not go into details sa kung ano ang nangyari noong gabing yon o noong araw na yon, pero basically may hawakan, takutan
at may sapilitang ginawa ang tatlo kay Pepsi Paloma ng sabay-sabay. You get the point. Not to mention ay may kasama pa noon si Pepsi Paloma na may pangalang Guada Guarin na kaparehong nakaranas ng hindi maganda sa tatlo. Ngayon, nang mangyari ang lahat ng ito kay Pepsi ay gumawa naman siya ng hakbang 10 ng kanyang manager na si Ray de la Cruz para maparusahan ng tatlo. Nagpadala si Pepsi sa noon Defense Minister na si Juan Ponce Enrile at idinitalye niya ang lahat ng nangyari. However, in the same year, 1982 matapos pumutok ang issue ay either si Vic Soto o si Tito Soto ay di umano inayang makipag-usap muli si Pepsi Paloma para hindi na lumaki pa ang issue at matapos na ang lahat. Pumayag naman dito si Pepsi Paloma kasama ang kanyang magulang at ang desisyong ito, buddy, ay ang siyang babago sa takbo ng kaso. At ngayon, di pa rin alam kung bakit. Sa loob ng bahay habang patuloy ang meeting ng dalawang kampo ay walang ano-ano'y inilabas ni Tito or Vic Soto ang kanyang sandata. Isang baril na nakatutok kay Pepsi. Kasama nito ang isang bond paper. Ang bond paper ay isang affidavit of desistance. Isa itong sulat, buddy, kung saan pag pinirmahan ng isang umaakusa sa isang individual ay mawawalan ng bisa ang kung anumang kaso ang isinampa niya sa korte. And legend says na kahit anong gawing pagpupumilit na pirmahan ito ni Pepsi ay hindi siya pumapayag. Dito ngayon papasok ang kanyang magulang at di umano siya ang pumirma in behalf of Pepsi Paloma sa takot na may mangyaring hindi maganda sa kanila. We can say na parang parental consent ang ginawa ng kanyang ina at sinasabing bilang magulang ni Pepsi Paloma at wala pa siya sa tamang edad para magdesisyon ay sumasang-ayon ako. Ako na lang ang pipirma sa kung anumang nakasaad sa affidavit of desistance. And the rest is history. Alam nyo, buddy, habang umuusad noon ang kaso ay walang ibang sinabi ang tatlo sa media kundi ang lahat ng alegasyon ay walang katotohanan. However, in as fast as 3 months matapos ang nasabing pirmahan ng affidavit of desistance ay once and for all nagsalita na ang tatlo tungkol sa kaso at live pa ito sa telebisyon. Specifically sa The People's Journal na isang tabloid noong October 13, 1982 kung saan inaamin nila na may kung anong nagawa silang pagkakamali noong araw na yon at inaanyayahan ang mga tao na mag-move on na lang. And I quote, "We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you." But there's a catch. You see, ang quote-unquote apology statement ng tatlo ay non-existent sa internet. Wala tayong tangible evidence sa bagay na ito. We need to consider na 1980s nangyari ang lahat at iilang pelikula lang o mga video ang nakasurvive at sa kabutihang palad ay nai-upload sa internet para ating panoorin. You see, maituturing kong lost media ang bagay na ito dahil marami ang claim ng mga nakakatanda sa atin ang sinasabi na napanood nila ang apology video ng tatlo noong 1980s. And yes, some of us born before that pero malamang hindi natin alam yon o maaalala, hindi na natin maalala yon. Hindi tayo interesado kasi sa issue noon dahil well, bata pa tayo. But that could change kung in some way, shape or form ay may makahanap ng video statement na ito lalo na may exact date tayo kung kailan nangyari ang apology statement. And the purpose of this is we can finally put a nail in a coffin at sabihin na yes, hindi man natin mapapatunayan na may nangyari ngang GB noong gabing yon o noong araw na yon, pero masasabi nating may pagkakamali silang tatlo sa dalaga. We just don't know what. But dyan na matatapos ang video ito. You see, there's a lot more to dissect here. But hey, it's just the beginning. Maraming salamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Uwi na ako, go home!